So, good day everyone. Start na tayo sa Chapter 1, Introduction to HDL Programming, System Verilog, and yung FPGA design natin. So, sa preface muna tayo. Hardware Description Language is one of the subject that connects several major areas in computer engineering. So, papasok dito is yung digital logic, computer architecture, electronic circuits, embedded systems, yung microprocessors, yung FPGA development, yung digital signal processing or yung DSP, then computer hardware design. So, ang common na na-experience na programming dito is yung C++, yung C language, Python, and Java. Yun yung mga common na programming language natin. So, programming language generally tells an existing processor what instructions to execute. So, pag sinabi kasi nating HDL or yung Hardware Description Language, ang dinidescribe niya is yung hardware itself. So, for example, zoom lang natin. For example, pag nag-assign tayo kay X ng A plus B, then mag-a-assign tayo kay Y ng C plus D. So, does that not necessarily mean na ipe-perform niya muna yung A plus B na una, then tsaka niya ipe-perform yung C at D. Instead, ang ginagawa natin, yung synthesis, it can produce yung A and B, yung other for X, while yung C and D, other with respect to Y naman. So, both others are physically exist and can operate at the same time. So, pwede silang sabay na mag-operate. So, this fundamental idea of concurrent hardware operation provides the foundation for the entire course. So, di ba kasi usually nasanay tayo na sa pag nagko-code tayo, kunyari, nag-assign tayo for X ng A plus B, yun yung una niyang gagawin. Then, tsaka niya i-execute yung assign Y para kay C at D. Pero, since nasa HDL tayo, that does not necessarily mean na una niyang ipe-perform yung A plus B before yung C plus D. Instead, pwede niyang sabay i-operate or it can operate at the same time. So, tingnan muna natin kung ano yung course design philosophy sa subject natin. Move ko lang dito. So, the subject follows this engineering workflow. Una is yung problem or yung requirement. Then, after is yung digital system concept. Tapos, magkakaroon tayo ng block diagram. Then, Boolean or yung RTL or yung FSM design natin. Then, next is yung System Verilog, HDL. Tapos, test bench, simulation, verification, RTL, linting, synthesis, resource analysis, tapos implementation, timing analysis, then yung FPGA programming, then last is yung hardware validation. Sorry nga pala sa background noise kasi medyo maingay yung aso ko. So, hayaan nyo na lang yung noise. The primary question throughout the course should be, what hardware will this HDL statement create? So, next tayo. Ito na yung pinaka-chapter 1 natin. So, i-discuss natin yung chapter 1, which is yung introduction to HDL programming, System Verilog, and yung FPGA design natin. For 1.1, learning objective. So, define HDL, explain why HDLs are used, differentiate software and hardware design, explain yung hardware concurrency, identify common HDL abstraction levels, ma-explain natin yung Verilog and System Verilog, describe the basic FPGA architecture, identify stages of an FPGA design flow, create a simple
System Verilog module, create a basic test bench, and differentiate simulation and synthesis. So for 1.2, what is hardware description language, or what is HDL? So it is specialized language used to describe the structure, yung behavior, and yung operation of digital electronic circuit. So, best example dito is yung Verilog HDL, yung System Verilog, yung VHDL. So, next naman, yung HDL kasi can describe a circuit at several abstraction level. So, ito yung mga levels of abstraction na meron tayo kay HDL. An HDL can describe a circuit at several abstraction levels. So, yung pinaka nasa taas or yung highest is yung high abstraction. So, next is yung behavioral or algorithmic. Then, next naman is yung register transfer level. Then, data flow. Nag-rotate. Data flow, gate or yung structural level. Then, last is yung physical hardware or yung low abstraction na tinatawag natin. So, may note lang tayo dito sa several abstraction level. So, the higher the abstraction, the less the designer normally needs to describe individual gates. So, kung ang highest natin dito is yung high abstraction, then less yung kailangan natin na i-describe yung mga individual gates. Since pag high abstraction, mas madami ng mga kailangan na i-input. Kaya less na yung pag-describe natin dun sa mga individual gates na ginagamit. So, ulitin natin, ito yung several abstraction level. Ang pinakamataas is high abstraction. Then, next is yung behavioral or yung algorithmic. Then, register transfer level, data flow, gate or yung structural level. Then, ang pinakamababa or yung least sa abstraction level natin is yung tinatawag nating physical hardware for low abstraction. So, ngayon, ang tanong natin is, why HDL is needed? Bakit nga ba kailangan natin si HDL? So, consider natin yung modern na processor. So, 'di ba, pagka modern processor, may arithmetic units, register, caches, control system, communication interfaces, memory controllers, clocking systems, and millions or even billions ng transistors. So, kapag kinonsider natin yung pagde-design or siseryoso natin for the HDL, designing such system by drawing every individual transistor or yung mga logic gates manually, it could be time-consuming and impractical. Lalo na kung masyadong madami yung kailangang components, magiging sobrang impractical kapag pagka ginawa natin yon. So, si HDL, ito yung nakakatulong or siya yung nag-enable sa mga engineers para makapag-describe ng hardware using a more manageable abstractions. So, paano ba nangyayari yon? So, for example, a sign result is equals to A plus B. So, it can represent an arithmetic circuit without requiring yung designer o yung nagpo-program to manually create every XOR and OR gate. 'Di ba kasi kapag manual sa logic gates, gagawin natin is iisa-isahin natin or manually natin na i-create yung XOR gate, yung AND gate, and yung OR gate. So, that would be time-consuming and impractical.
So, kapag HDL ang in-apply natin, pwede na nating idiretso sa assign result is equals to A plus B. So, same lang yung magiging output, XOR and OR combination. So, for 1.4, yung programming versus yung hardware description. So, di ba sa programming, suppose a C++ program, kasi yun yung usually ginagamit na programming language ko. Sa ngayon, kaya ito na lang yung example ko. So, X is equals to A plus B, then Y is equals to C plus D. So, ayan yung sa common na C++ na program. Ngayon, sa CPU, ine-execute niya yung instructions, di ba, according to its architecture. So, kung nauna natin nilagay yung X is equals to A plus B, siya yung unang i-analyze or siya yung unang i-execute na instruction according dun sa hierarchy ng architecture kung paano mo ginawa yung program. Then, Y is equals to C plus D. So, siya naman yung second na i-execute. While kung titingnan naman natin sa HDL or sa hardware description language, ang ginagawa natin, kapag inassign natin na yung X is equals to A plus B, and inassign natin si Y na equals, yung Y is equals to C plus D, so meron tayong two independent na hardware block. So, ang ibig sabihin yan, kung ito yung hardware natin, ito, wait lang, asan na yung orange? So, ito yung first independent hardware, ingay ng aso ko, sorry. Independent hardware. Then, itong part na to, yung second independent hardware. Yan. So, meron tayong two independent hardware. So, yung una is yung nag-assign tayo ng X is equals to A plus B. Then, yung pangalawa nating independent hardware is yung nag-assign tayo sa Y ng C plus D. So, yan. Yun yung pagkakaiba nila. Sa programming, meron tayong tinatawag na hierarchy according dun sa naunang instruction. Tapos, ngayon, sa HDL or yung sa hardware description language natin, meron tayong two independent na hardware blocks. So, yun yung difference nilang dalawa. Punta tayo sa 1.5. So, hardware components normally operate simultaneously. So, simultaneously tayo nag-ooperate. I-zoom ko lang para mas makita. Ayan. So, for example, mag-a-assign tayo ng sum is equals to A plus B. Tapos, assign tayo ng equal, A is equal to B. Then, assign tayo ng para sa Y na A and B. So, kapag inano natin siya, ginawa natin siya into HDL, diba meron tayong makikita dito na A at saka B na variable. So, all throughout, ito yung dalawang gagamitin nating variable, yung A and B. Kaya, kung mapapansin ninyo, ito yung para sa lahat ng A, then ito yung sa B. So, unahin natin yung assign sum is equals to A plus B. So, add yun kasi sum yung hinahanap. So, ito si A, then ito si B. So, magkakaroon tayo dito ng other para makuha natin yung sum. Ngayon, yung pangalawang hinahanap naman is yung assign equal dun sa A and B. So, still A at B. Ngayon,
i-comparator natin siya para makita natin kung equal ba yung value ni A and B. Kaya may equal dito. Then, last is for assign and Y. So, A at B pa rin yung value, di ba? So, A and B. So, ito yung end logic natin para ma-meet natin yung end dito. Kasi, di ba, ito is end logic. Lagay ko dito. Wait lang end logic. Yan. So, kaya, ang result niya is end Y. So, ulitin natin. Dito, meron tayong dalawang variable, which is si A and B. Tapos, mag-a-assign tayo ng sum. Hindi pala lang. So, sum equal, tapos, and Y. Kaya, meron tayo ditong other. Itong other, para to dun sa sum. Ngayon, si equal is para dun sa comparator. Kasi, ikino-compare natin kung mag-i-equal ba yung value nila. Tapos, kung nag-equal, edi equal yung pinaka-result. So, then, last is yung end Y. So, si end Y, ito siya, diba? So, arrow natin dito. Yan. So, other, add natin, magiging sum. Tapos, comparator is equal. End logic is end Y. So, punta tayo sa 1.6, which is yung Verilog and System Verilog. Ano muna natin yung meaning nila pareho. So, si System Verilog or yung classic Verilog HDL natin became one of the most widely used language para sa digital hardware design. While si System Verilog, ina-extend niya yung Verilog with improved constructors for yung mga design natin, yung RTL design, data types, verification, interfaces, enumerations, assertions, test bench, and object-oriented verification. So, ibig sabihin, since dito sa course natin, gumagamit tayo ng System Verilog as the main language, ibig sabihin, ito na yung parang ngayon, yung updated na Verilog. Kasi, dati, ang ginagamit is yung classic Verilog HDL. Ngayon, ang ginagamit natin, especially dito sa subject natin, is yung System Verilog as our main language. While explaining traditional Verilog, kapag kakailangan or para makita natin yung difference ng yung version na hindi pa ganun ka-updated versus dun sa version na currently updated Verilog, which is yung System Verilog natin. So, sa 1.7, ito na yung Verilog versus yung modern System Verilog. Kasi 'di ba itong Verilog is yung classic Verilog HDL. So, pwede natin ilagay para hindi tayo malilito. Lagay natin classic Verilog versus yung modern System Verilog. So, sa older Verilog, ang ginagamit is wire Y and reg Q. Ngayon, sa bagong sa modern or yung sa System Verilog natin, logic Y, then logic Q. So, yun na yung ginagamit natin. So, mapapansin nyo, malaki yung difference ng dalawang to. Sniper. Sorry. Sa older version, var Y, reg Q, while dito, naka-logic na tayo. So, logic Y, logic Q, yun na yung approach. So, ito, sa combinational procedures, pwede natin gamitin yung always
comb. Then, sa sequential naman, pwede natin gamitin yung always FF at pos edge, tapos CLK. These constructors will make the designer's intention clearer. So, ibig sabihin, mabilis na lang ma-identify kung ano ba yung procedure na ginamit niya for those. So, katulad nito, kapag nakakita tayo for combinational procedures, pag nakakita tayo ng always comb, ibig sabihin, gumamit siya ng combinational procedures. Ngayon, pag nakakita naman tayo for sequential flip-flop logic ng always FF at pos edge CLK, ibig sabihin, ang ginamit niyang approach doon is yung sequential flip-flop logic. So, dahil dyan, mas madali na maiintindihan kung ano ba yung intention ng paglagay nun sa design as hardware. So, punta tayo sa 1.8, which is yung basic system Verilog module natin. So, every major design unit is normally nire-represent siya ng module. So, module, tapos kung anong module name, wait lang, i-zoom ko lang. Kung ano yung module name, then i-input natin yung logic A, input logic B. 'Di ba? Kanina, sabi natin, yung modern system Verilog, ang gamit na is logic A, logic B, logic Y. Kaya yun na yung nilalagay natin dito sa code natin. So, ito, example, module and gate. So, ang input natin is logic A and logic B. Ang output natin is logic Y. Ngayon, a-assign natin yung Y is equals to A and B. Then, tsaka tayo mag-e-end ng module. Ito yung pinaka-format ng module natin for system Verilog. So, etong module name, so kung anong name nung module ninyo, pwede nyo ilagay dyan, as long as ganyan yung format. So, for visual representation, di ba may example kasi tayo na input logic A and B. So, pag nag-input logic A and B tayo, so drawing na lang natin uli. So, meron tayong dalawang variable, which is si A at saka, ang pangit mo. Wait lang, ulitin ko lang. So, meron tayong A and B. Ngayon, ay yung dalawa is yung input logic natin. So, ito si A, then ito si B. Ngayon, ang output natin is logic Y. Mag-a-assign tayo sa Y. So, since AND gate yung gamit dito, ang magiging drawing natin is AND gate. Tapos, tsaka natin ilalagay yung output. Siyempre, dito yung output. Ito ay input eh. Lagyan natin label. Input. Tapos, output natin dito. Output. So, ang output natin is Y. Kasi, based dito sa example natin, ang input is logic A and logic B. So, output is logic Y. So, alam na natin kung sino yung input and ano yung mga kung sino yung mga input and ano yung output. Ngayon, nag-assign tayo ng Y is equals to A and B. So, AND gate yung gamit natin. So, AND gate yung nandito. Para mag-arrive tayo dun sa tamang output for Y. Kaya ganyan yung visual representation. So, punta naman tayo sa usapan about ports. So, ports provide the interface between a module and the rest of the system. So, meron tayong tatlong common directions. Sabi natin, since nasa chapter 1 tayo so introduction. Ito yung 3 common directions. So, una is yung input. Input.
Pangalawa, ito yung mga kailangan meron dun sa pag magko-code tayo ng module. Ano muna yung mga input, ano yung output, and ano yung in-out. So, input, then output. Last is yung pang third, in-out. Yan. So, since introduction to and chapter 1, most circuits will primarily use input-output. So, yun kasi yung parang pinaka-basic stage ng pag-create ng module sa System Verilog natin. So, example, module comparator. So, input logic 7 for A, then input logic B. Tapos, output logic equal. So, equals yung nasa gitna. So, gumamit tayo ng, lagyan natin ng label. Zoom ko lang So, itong mga to is yung tinatawag nating input. While ito is yung output. Yan. So, punta tayo saan na yung, wait lang, ito. So, punta tayo dito sa 1.10 vectors. So, vector represent multiple bits. Logic, 7, then data. So, ibig sabihin, itong 7, ang nire-represent niyan, sulat natin. So, 7.7 na data yan, di ba? Data. Ang nire-represent niya is yung data from 0 up to 7. So, data 7, lagyan natin. 6, 5, 4, 3, 2, 1, then 0. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, data 7 up to 0, baliktad, 0 up to 7, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 bits in total. Pwede rin natin gawin yung yung ganito. So, data, orange, lagay ko, data 7 daw, 'di ba? So, ang laman niyang 7 is the following. So, total ng 8 bits. Kasi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7. So, pag binilang natin to, 8 bits. Okay? So, ayan yung vector represents a multiple bits. So, ganun mag-analyze nung data. So, magi-start tayo 0 up to kung ilan yung indicated. Dito sa case natin, 7 yung data. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 6, 7 yun. Punta tayo naman sa 1.11, which is yung number representation. Meron tayong general form, yung with base value. So, example, may value tayo ng 4B1010. So, ibig sabihin, ang meaning nun is 4-bit binary. Pag 8-bit hexadecimal naman, example is yung expression na 8 na HFF. Pag 8-bit decimal, example is 8D25. So, pag 6-bit octal, 6037. So, nire-represent lang niya yung width, kung ano yung width, then kung ano yung base value. So, example dito, ayan nga, itong 4. Then, kung ano yung meaning nila sa number representation. So, kung titingnan natin sa 1.12, what is an FPGA? So, ang ibig sabihin ng FPGA is yung Field Programmable
gate array. So, field programmable gate array. So, it is an integrated circuit containing programmable digital resources. So, ibig sabihin ng programmable digital resources is pwede natin ilagay itong mga major resources na makakatulong para sa field programmable gate array natin. So, ito yung visual representation ng simplified na field programmable gate array. So, meron tayong iba-ibang programmable route or yung routing natin, then programmable I/O blocks na ginagamit. So, i-zoom ko lang. So, yan. Meron tayong lookup table or yung tinatawag nating LOOT. Ito yon, lookup table or yung LOOT. Lookup table. Itong mga to, lookup table, itong tatlo. Lagay natin para may label. Lookup table. Yan. With respect dun sa programmable routing. Ngayon, meron tayong tinatawag na BRAM, DSP, and clocking. So, itong BRAM is shortcut lang yan for block RAM. Block RAM. Itong DSP is yung digital signal processing. Yan, hindi ko masulat lahat eh. Then, yung clocking natin. Or yung tinatawag nating clock networks. So, ayun yung itsura ng simplified na field programmable gate array natin. Asan na yung... So, punta tayo dito sa 1.13. I-zoom lang natin. Yan. So, 1.13, dito na yung HDL to FPGA flow. So, from from hardware descriptive language papunta ng field programmable gate array or yung FPGA. So, ito yung kaduktong. From HDL papuntang FPGA flow. So, ganito yung itsura ng visual representation of flow from HDL to FPGA flow. So, una is yung system verilog source. Since ayun yung ginagamit natin for HDL. Then, next is yung simulation, functional verification, synthesis, logic netlist, placement, then routing, timing analysis, bitstream, then tsaka siya magkakaroon ng FPGA flow. So, from HDL, ito is from HDL, papuntang FPGA. So, ayan yung system flow na nangyayari. So, for a simulation, dito, dinidetermine naman natin kung yung HDL ba, logically, nagbe-behave siya as expected. Kung tama ba yung waveform, tama ba yung nangyayaring input-output, and yung in-out natin. So, dito, makikita natin yung mga expected na behavior kapag in-execute na natin yung program. So, ito yung kadalasan na makikita natin dun sa may part ng wave for the from the HDL program code. So, time, yung CLK, then A, B, and Y. So, ayan yung mga common na itsura na makikita natin. Ito kasi yung pinaka-basic. So, pag time, ito yung itsura niya. Pag CLK, ganito. Pag A,
pag B, then Y. So, dito, examine natin yung relationship among these 5 signals, yung time, CLK, A, B, and Y. Based dun sa nagawa nating program. So, sa 1.5 or yung tinatawag natin kaninang synthesis, si synthesis naman, siya yung responsible ng pagta-translate ng synthesizable na HDL papuntang hardware structure. So, ito yung kung paano natin siya i-analyze or i-drawing. So, for example, mag-a-assign na tayo ng result is equals to A plus B. Ngayon, kapag sininthesis na natin siya sa HDL, ang mangyayari is, di ba, yung result daw is equals to A plus B. So, meron tayong variable A and B. Ngayon, since result nila is, meron tayo ditong plus, ibig sabihin, other yung gagamitin. Or, ang nasa pagitna nilang dalawa is other. Other, yan. Tapos, after nyan, makukuha na natin yung result. Pag napag-add na natin yung A at saka yung B, kasi ito yun, no? Then, pag na-add na natin, makukuha natin yung result. So, yun yung ginagawa ni synthesis. Tinatranslate niya yung HDL into a hardware structure. So, from assigned result is equals to A plus B, itatranslate siya ni synthesis na mababasa ni hardware structure. So, ito, lagyan natin ng label. Hardware structure. Yan. So, yun yung purpose niya. So, ito yung first test bench. Design. So, sa design, pagka ni-run natin to, makikita natin yung DUT or yung design under test natin. So, ito, pwede nyo tong i-run doon sa online compiler na in-attach ko. So, that ends our chapter 1 ng subject natin, which is yung HDL. So, chapter 2 yung next nating discussion is yung gate level and structural modeling.